Hello guys, so sa vlog na to pag-uusapan natin ay about sa tablet, no? Kasi meron akong 4 na tablet dito. And kung isasama mo pa to guys, itong na-fold ko na cellphone, no? So 5 yung tablet ko talaga dito. So ang pinakauna kong tablet guys ay yung Samsung Galaxy Tab Ultra, yung pinakaunang tablet talaga ng Samsung. So naalala ko nun, dinala ko pa yun sa concert ng Black Eyed Peas eh. Kaya proud na proud ako nun sa tablet na yun. Tapos nagkaroon rin ako ng iPad, nagkaroon rin ako ng iPad mini and so on. So sa vlog na to guys, no, sasabihin ko sa inyo, kung kailangan mo ba talaga ng tablet o pwede na yung cellphone mo. So dito guys, meron akong 4 na klase ng tablet. So unang klase ng tablet guys is yung tinatawag natin na gaming tablet, no? So ito guys yung gaming tablet, itong Red Magic Astra. Kasi ito guys is Snapdragon 8 Elite. So ito naman guys yung tinatawag ko na productivity tablet. So ito guys yung Redmi na Pad Pro. Ito naman guys 12 inches to, no? So nasa printing business ako, kaya ito guys yung ginagamit namin sa paggawa ng mga design. Halimbawa sa Canva or sa Creative Fabrica, no? So ito yung ginagamit namin. And next na tablet naman guys ay ito naman, itong entertainment tablet. Ito naman guys is Samsung Galaxy Tab Ultra. So ito, ang screen nito is 14 inches. So walata naman guys, kung ba't ito tinawag na entertainment tablet kasi ang laki nito. Ang problema naman nito, sobrang bigat talaga nito. Actually sa akin to niregalo sa akin to ng asawa ko, kaso nung nakita to ng anak ko, ayun, kuminang yung mata, kaya inangkin niya na lang. Next sa tablet naman guys, ang tinatawag ko na budget tablet. So ito naman siya, Samsung Galaxy A7 Lite, no? So low budget siya, hindi ko na siya pinaandar. Yan kasi madalang talaga tong gamitin kasi ito talaga is yung budget tablet. So konting commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kaming 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB Gadget Syndrome at sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo yon ng 199 pesos lang. So balik na tayo sa pinapanood mo. So bakit lahat guys ng tablet meron ako, no? Kasi meron nga akong hardware syndrome, o lahat ng gadget gusto kong magkaroon talaga ako. So kung gusto mo guys masulit yung pera mo, no? So ito guys, sabihin ko sa iyo kung kailangan mo ba talaga ng tablet o okay na yung cellphone mo. So unang-unang dahilan guys na kailangan mo ng tablet ay marami ka guys oras na nanonood ka o naglalaro, no? So kung mahilig ka guys manood o maglaro, syempre bagay sa ito kaso medyo mahal to. So ang recommended ko dyan guys ay ito. Kasi ito mura lang to, mga 13 to 15,000 lang yata to. Itong Redmi guys, kasi ito medyo mahal to eh. Ito 39,000 to eh. Ito naman ay 75,000 yata yung bili ko dito. Ito mura lang to, mga 8,000 lang to eh. So mahilig ka guys manood o maglaro, syempre kailangan mo ng mas malaking screen. Syempre mas malaking screen guys, makikita mo yun sa mas malaking tablet. Pangalawa naman guys is kung nag-aaral ka o professional ka, no? Katulad nga namin na talagang nagdi-design kami through Canva, no? So kailangan talaga namin ng productivity tablet na kamukha nga nito. So actually ito meron rin tong pen eh. Ayun, no? Nakita nyo din, drawingan na lang ng anak ko kasi kanya na raw talaga to. So meron tong pen guys, for productivity talaga to eh. Kapag ka productivity tablet guys, kailangan nyo ng pen. Pero usually ang pen na to ay hindi siya kasama dun sa tablet mismo. Pero itong Samsung Galaxy Ultra meron na siyang kasama na S Pen. Yun nga lang, medyo pricey talaga to. Okay, so ang price na tong pen na to ay mga 3,500 na pwede lang siya guys dito sa Redmi Pad Pro. So isa pa nga dun guys sa sinabi ko, no? So kung estudyante ka, di ba usually ang mga estudyante ngayon ay tablet yung ginagamit. So mas maganda guys ang tablet sa estudyante kaysa sa cellphone. Di ba naalala nyo nung pandemic kapag sa bahay lang sila nag-aaral, tablet yung ginagamit nila. So meron ka guys anak o pamangkin o bata dyan sa inyo na nag-aaral, mas maganda guys meron kayong tablet para sa kanya. So isingit ko na rin guys, no, kung ikaw ay isang creative na tao o mahilig ka mag-drawing, mag-sketch, syempre mag-edit ng mga pictures or ng mga video. Kasi guys, mas madali ang tablet kasi nga malaki ang screen nito, at the same time guys, pwede mo siyang gamitan ng stylus. So mas madali ka guys makakagawa dito ng mga art mo and syempre ng editing mo. Kaysa guys sa maliit na cellphone ka lang nag-e-edit. So yun lang guys yung mga dahilan na nakikita ko kung ba't kailangan mo talaga ng tablet. So next naman natin guys, para hindi ka bili ng bili. So ito naman guys yung dahilan kung bakit hindi mo na kailangan bumili ng tablet. So unang-una, meron ka ng cellphone. So yung nagagawa mo guys sa tablet mo, magagawa mo rin sa cellphone mo. Yun nga lang, mas maliit yung screen. Pero may mga cellphone naman ngayon na malalaki na screen na up to 7 inches. So next naman guys sa dahilan kung meron ka ng laptop, para sa akin hindi mo na kailangan ng tablet. Kasi guys, mas marami kang nagagawa sa laptop kaysa sa tablet talaga. And syempre guys, iba pa rin talaga yung feeling na gumagamit ka ng mouse at syempre ng keyboard kaysa yung dito ka nagdududot-dot. And sumunod naman guys, kung hindi ka naman mahilig sa entertainment, sa paglalaro o sa panonood, hindi mo guys kailangan ng tablet. So ang kailangan mo lang is mga basic lang na ginagawa tulad ng pagbabrowse sa internet, email, social media, text or tawag lang. So guys, hindi mo na kailangan ng tablet. Yung cellphone mo lang guys, sapat na yan. So pagdating naman guys sa pagpili ng tablet para talaga sa'yo, no? So katulad nga nung sinabi ko nung una, ano ba yung gagawin mo talaga doon? Maglalaro ka ba? For productivity ba? O para sa entertainment? O kung kulang yung budget mo, syempre guys, doon ka sa mga budget na tablet. So ito guys yung mga tablet na recommended ko para sa'yo. So kapag ka budget na tablet guys, itong mga Samsung na A7 Lite or yung A9 Lite, no? So yun, mga mura lang yun, mga wala pang 10,000 pesos yun.
Then kung meron ka naman pera at gusto mo talaga ng the best of all the best, tapos very compact lang siya, syempre itong Red Magic Astra. So meron tong variant at 12256 hanggang 1 terabyte. Medyo pricey talaga to, no? Kasi ngayon ang price nito is 36,000 to 40,000 pesos. Yung base variant niya lang, which is yung 12256. Then ito namang RedPad Pro, ang presyo naman nito ngayon is mga 13 to 15,000. So syempre kung for productivity nga, o mahilig ka sa art, o mahilig ka mag-drawing, o mahilig ka magsulat, so kailangan mo rin guys ng stylus. So itong stylus na to guys, ang presyo nito is 3.5. Then ang last naman guys, kung gusto mo talaga ng jumbo talaga na tablet, ang problema lang dito ay mahirap tong bitbitin. Syempre, yung mga Tab Ultra ng Samsung. Kasi dito guys, nilagay na lahat. OLED display, malaki ang screen, 14 inches. Meron siyang S Pen o stylus. Tapos meron rin to guys SIM card. So pwede ka guys mag-internet dito kahit wala kang Wi-Fi. So kung overall talaga at talagang gusto mo ng tablet experience, ito talaga guys yung may re-recommend ako sa'yo. Pero ito rin guys yung pinakamahal sa lahat ng to. Pero nakakatuwa nun guys, no? Kasi nung binili ko to, meron tong free na isa pang tablet. So kung bibili kayo guys sa Samsung ng tablet na ganito, no, itanong nyo guys yung may special offer nila. So guys, kung gusto mo malaman kung saan ba legit na nabibili itong mga tablet na to, so maglalagay ako ng link sa description section ng video na to. At make sure lang guys na yung link na yun i-click mo para di ka ma-scam. So kung nagustuhan mo naman tong video na to, so wag mo naman kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa mga gadget. So yun lang, salamat sa panonood ng maiksing video na to. Hanggang sa muli, paalam!